pagsasagawa ngayon ng isang malawakan na propaganda attack upang pakasamain at atakihin na naman ang pagkatao at integridad ng Vice President Sara Duterte, including ang kanyang tatay, ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga troll operators ni Marcos at mga political mercenaries na binabayaran at sinusuhulan kagaya ni Boy AK-47 Ronald Lamas na BFF ni Risa Hontiveros, itong si Jesus Palsis, no? Sa pangalan pa lang, paltik na. Hindi ka panipaniwala ang mga kwento, subalit pinapatulan ng mainstream corporate big media dahil pinupunduhan ang operasyon na ito. Ito po ay publicity and propaganda attack at ang targeted nila na bibirahin at babanatan ay si Vice President Sara Duterte at ang kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte. So, alam natin na ito ay pinupunduhan ng bilyon-bilyon. Subalit, kahit ano pa po ang political dirty operations na ilalagak ni Marcos ang mga perang pinagnakawan nila ng kanyang pinsan sa ganitong operation, hindi po nila mabibili ang katotohanan na ang ekonomiya at kabuhayan at buong panglipunang sitwasyon ay nalulugmok. At ito ay direktang nararamdaman ng taong bayan sapagkat direktang naapektuhan sila. Huling-huli mismo at mukha namang palang sa gobyerno nagsimula di umano ang fake news dahil tila taliwas kasi sa ibinabalita at pinapakalat ni Malacanang spokesperson Attorney Claire Castro na maganda raw ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Nagkaroon kasi kamakailan lamang ng press conference ang Vice Presidente na si Sara Duterte at tahasang sinabi niyang bagsak ang ekonomiya ng bansang Pilipinas at huwag daw itong isisi sa pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. At ito ang nakakagulat, tila binasag na mismo at ikinanta na ng World Bank ang katotohanan at tila inilabas na ang ebidensya na ipininta mismo di umano ng pamahalaan tungkol sa ekonomiya ng bansang Pilipinas. At dito'y nabunyag na malayo na kasi ang economic figures nito sa target ng gobyerno. Malinaw nga ang pahayag o mensahe ng World Bank na humihina ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa lumalalang patuloy crisis at pagpapatuloy ng tensyon na mas lalong lumalala sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa kanilang June 2025 Philippine Economic Update, dito'y inilantad ng World Bank ang kanilang growth at inflation estimate hanggang 2027. Makikita na ang growth rate para sa 2025 ay malayo sa target ng pamahalaan na 6%. Tila pagbubunyag pa ni World Bank Senior Country Economist Jafar Al-Rikabi ay bukod sa global policy uncertainty, bunso dito ng mabagal na takbo ng export at paghina ng mga industriya sa bansa. Sa fiscal front, lumobo sa 7.3% ng GDP ang fiscal deficit sa unang quarter ng taon. Umaasa naman ang World Bank na maibabalik sa tamang landas ang expenditure at mapapaliit ang deficit ngayong mismong taon na ito. Hindi rin ligtas ang bansa sa tariff. Binigyan naman ng pansin ng World Bank ang 90-day post-tariff hike ni US President Donald Trump. Banta ito sa investment at export ng bansang Pilipinas. Kaya tanong lang ilan sa ating mga kababayan, maibabalik at masasampal na natin ang katanungan sa spokesperson ng Palasyo, Attorney Claire. Sino ang nagpapakalat ngayon ng fake news? Maganda ba talaga ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas? Bakit ganon? Ayon pa mismo sa ibinunyag ng World Bank, bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. So ibig ba sabihin nito, Attorney Claire, fake news ang World Bank? Kaano mo ito ngayon madedepensahan, Attorney Claire Castro? Dahil mismong senior country economist na at World Bank pa mismo ang tila sumampal sa iyo ng katotohanan at kahiyan at tila pinatunayan pang mahina talaga ang takbo ng ekonomiya ng bansang Pilipinas na taliwas sa iyong mga ipinagsasabi at pinapamalita. Dagdag tanong pa ng taong bayan, Attorney Claire Castro, kung matapang kayo, ipatawag nyo nga ang World Bank at sabihin nyo na fake news sila. Ngayon, sino na ang paniniwalaan ng taong bayan? Ang mga eksperto ba mula sa World Bank at mga senior economists o ang gobyernong ngagba na klaro pa sa sikat ng araw? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Itong inilabas na pahayag ng World Bank na madilim ang prospects o ang inaharap
ng bansang Pilipinas pagdating po sa ekonomiya at sa ating pananalapi, including po sa investment. Bakit? Ang World Bank po ay isang policy and development support na bangko na namamahala sa mga proyekto at programa upang matulungan yung mga bansang nagde-develop ng kanilang ekonomiya, ng kanilang industriya. Sa policy level po, ang kapartner nito ay ang IMF, International Monetary Fund. Patungkol po ito sa mga pananalapi, sistema ng pinansyal at pang-ekonomiya ng mga patakaran at kalakaran sa isang bansa na nais magkaroon ng development support intervention. Yan po ang papel ng IMF o International Monetary Fund. So ang World Bank, kapareho din po sa IMF, ay nababahala para sa bansang Pilipinas patungkol sa madilim na ekonomiya, hindi maganda na investors' confidence para po sa bansang Pilipinas. Sapagkat nakikita ng World Bank financial and economic experts na nag-oobserba sa Pilipinas na papunta po sa pagkalugmok ang ating ekonomiya dulot ng dalawang malalaking factors. Una, napakalala at malubha ang perception sa internasyonal na mga komunidad, ng mga bansa at ng mga negosyo kung paano lumala at lumaganap ang korupsyon at pagnanakaw sa gobyerno na bumibiktima sa mga public infrastructure projects na dapat sana ay pinapangalagaan at pinapasiguro ng gobyerno na mapapakinabangan ng mga mamamayan. Like itong 1.4 trillion pesos na iskandalo ng ghost flood control projects na ang itinuturo ngayon na ang nagpasimuno sa ganitong sindikato ay walang iba, si Marcos Jr. at ang pinsan niyang si Martin Romualdez na naging Speaker of the House. At naging kasabwat nila na siya ngayon ang nagbubunyag sa ganitong kriminal na sindikato na operations nila. I'm talking about Ginoong Saldico. Kumakalat po ang ganitong mga akusasyon at pagbubunyag ni dating Congressman Saldico sapagkat siya ay kabahagi po ng inner circle o inner sanctum, no, buong pangloob na pang-internal na organisasyon ng pagsindikato sa budget, pangangatay sa pondo upang maisagawa ang karumaldumal na sistematikong pangungurakot at pangungulimbat sa kaban ng bayan, partikular sa usapin ng mga flood control projects. Si Saldico po ang naging bangkero, bodigero at kolektor at distributor nila Marcos at Romualdez sa malakihan na mga pandarambong na ito. At to the point na talagang ipinagdidiinan sa mga pagbubunyag ni Saldico sa tinatawag nating video testimony niya, series of video testimony niya, itong malawak na partisipasyon at pakikipagsabwata ni Marcos sa kanyang pinsan at sa iba pang miyembro ng Kongreso, both sa House of Representatives at sa Senado. Kung kaya, naging tuloy-tuloy at malaganap at malalim ang organisadong pagnanakaw at pangungurakot sa kaban ng bayan. So ang mga ganitong mga pangyayari, yung malubha at malala na pagtingin ng international community ng iba't ibang mga bansa ng kanilang gobyerno at ng mga mamumuhunang dayuhan sa kung gaano kalala, mas lalo pang lumaganap ang ganitong uri ng sistematiko at malakihang korupsyon at pagnanakaw sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at Romualdez ay nagpabagsak din po ng kumpiyansa at pagtitiwala ng mga investors na mamuhunan pa sa Pilipinas. Yan mismo ay ayon sa pananaw na ginawa bilang observation ng World Bank laban sa kalagayang nagaganap ngayon sa Pilipinas. Pangalawa, binabanggit din po ng World Bank sa kanilang observation. Latest ito at ito ay published 2 days ago lang, na ang economic growth to sustain yung sanang pag-angat ng ating ekonomiya at ng buong lipunang Pilipino ay
siguradong babagal dahil nga sa mga nawalang pundong ito na ang pinagmulan ay ang malawakang korupsyon na pinayagan at kinasasangkutan pa ng presidente ng Pilipinas na si Marcos Jr. at ng ilang matataas na opisyal ng Kongreso na naging kasabwat niya at ilang mga gabinete niya. So itong public perception na ito, hindi lamang po nagpababa ng investors' confidence, hindi lamang po nag-create ng negatibong persepsyon at mga pananaw mula sa mga mamumuhunang dayuhan at mga negosyo mula sa labas ng bansa at pati sa mga gobyerno ng iba't ibang mga bansa na nag-uobserba ngayon sa Pilipinas, yung mismo ang pangloob na internal dynamics ng Philippine economy, ang pagkalugmok ng agrikultura dahil wala din tayong mga bastante at matuwid na programang pinupunduhan ang mga irigasyon, modernisasyon at mechanization of agriculture to provide a better economic and development status para sa ating mga magsasaka at magbubukid at mga mahihirap na pamilyang namumuhay sa kanayunan, ay lalo din po itong nag-aapekto ngayon dito sa pangkabuang industriya. Ang mga manufacturing and processing, retail, at iba pang aspeto ng ating sekundaryang ekonomiya dahil wala tayong primaryang mga industriya, ay pabagsak din. Yan ang nakikitang trend ng World Bank sa kasalukuyan. So ano po ang kaugnayan nito sa malawakang iskandalo na nagaganap hinggil sa tinatawag na crime of the century against the Filipino people? Ito pong 1.4 trillion pesos na mga pangungulimbat sa flood control projects na pinangunahan ni Marcos, kasabwat ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez, and even ang anak ni Marcos Jr. na si Sandro Charis Marcos ay kasangkot din, pati ang asawa niya at ang bayaw. So ang cartel na parang family cartel and criminal syndicate operations, kung paano pagkakitaan ang gobyerno to the detriment and disadvantage of the Filipino people, ito mismo po ay nakakaapekto din sa mga lokal na mga negosyante at mamumuhunan at pati sa turismo natin. Sapagkat ang gobyerno na nabubulid at nagkakaroon ng sumasambulat na iskandalo sa korupsyon at pandarambong ay gobyernong napakababa. Halos below zero na ang kredibilidad at pagtitiwala ng mga mamamayan sa kanya. At ito nga ang epekto nito, pati ang mga pangloob na mga variables or factors ng pang-ekonomiyang aspeto ng ating lipunan ay palugmok at pabagsak. Ito po ang hindi mapipigilan ni Marcos. Bagamat kaya niyang paglaruan ang dynamics of politics, kagaya ng mga paggamit niya ng diversionary tactics, no, itong issue na walang kredibilidad at katawa-tawa, itong Madriaga kidnap convict, no, kidnap for ransom convict criminal na itinuturo nila na bahagi daw sa naging mga pang-security team ni Vice President Sara Duterte. Walang bumibili ng ganitong chismis at ganitong kwentong kotsero, mga kababayan. Kwento po na hinugot sa puno ng bayabas. Subalit nakakapag-distract ito sa atensyon ng taong bayan. Dahil ang totoong issue dito, ang pag-mastermind ni Marcos na maibalik ng todo-todo ang sistema ng malawakan at organisadong korupsyon in almost all levels and agencies of government. Yun ang epekto talaga kung bakit nalulugmok sa kumunoy ng kahirapan ang ating bansa. More than 2.5 million Filipinos ang naidagdag po sa nawalan ng trabaho in the last quarter of 2025. That means, mayroon na po tayong kulang-kulang 6 million na mga kababayang Pilipino na mga labor force na walang trabaho. At ang epekto niyan, kung i-multiply mo si factor na family of 5, that means mga 30 million Filipinos po ang nabubuhay sa isang kahig, isang tuka at patsamba na uri ng buhay. Kaya hindi rin po nakakapagtaka na mayroong mahigit 70 million Filipinos ang hindi nakakapagkumpleto
ng 3 kain o 3 beses na makakain sila sa pang-araw-araw na buhay nila. Ito ang tinatawag na self-rated involuntary hunger. Wala talaga silang mapagkuhanan ng regular na source ng income, kaya hindi sila makakabili ng batayang pangangailangan sa pagkain. Minsan isang kain, minsan the other day ang kain, the next day na ulit ang kain. Yan po ay mga 70 million Filipinos yan. Dahil lugmok ang ekonomiya, wala din pong masiglang tourism. Bumaba ng tunutudo ang mga tourist destination arrival sa ating bansa dahil nga po hindi na pinaniniwalaan. Walang kredibilidad at magnanakaw at kurakot ang pagtingin ng mga maraming turista, ng mga iba't ibang gobyerno at iba't ibang mga mamamayan ng ibang bansa sa umiiral ngayon na administrasyon ni Marcos. Kaya ang tourism is a question more of perception and credibility na gusto mong ibenta ang bansa o ang lugar para ito ay maging kaaya-aya upang puntahan ng mga turista. Ang Thailand umaabot po ng 12 million tourists a year. Ang Pilipinas halos hindi umabot sa 3 million tourist arrival. Napakalayo, no? Pero mas higit na mas maganda ang Pilipinas, lalo na ang mga tourist destination sa ating bansa kung ikukumpara po sa Thailand. Bakit pinipili ng mga turista na pumunta sa Vietnam, sa Thailand, sa Indonesia, sa Malaysia? Sapagkat ang kanilang gobyerno ay kapanipaniwala. Ang administrasyong namumuno sa kanilang gobyerno ay hindi po nasasangkot sa ganitong uri ng karumaldumal at nakakahiyang iskandalo ng pandarambong sa pondo ng gobyerno na bumibiktima sa sariling mamamayan niya, na ginagawa mismo ang sangkot ang presidente at ang kanyang pinsan at ang buong pamilya niya. Yan po ay hindi mo na itatawad pa na bawiin mo o kaya ilihis mo ang issue. Kagaya ng pagsasagawa ngayon ng isang malawakan na propaganda attack upang pakasamain at atakihin na naman ang pagkatao at integridad ng Vice President Sara Duterte, including ang kanyang tatay, ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga troll operators ni Marcos at mga political mercenaries na binabayaran at sinusuhulan kagaya ni Boy AK-47 Ronald Lamas na BFF ni Risa Hontiveros, itong si Jesus Palsis, no? Sa pangalan pa lang paltik na. Hindi ka panipaniwala ang mga kwento, subalit pinapatulan ng mainstream corporate big media dahil pinupunduhan ang operasyon na ito. Ito po ay publicity and propaganda attack at ang targeted nila na bibirahin at babanatan ay si Vice President Sara Duterte at ang kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte. So, alam natin na ito ay pinupunduhan ng bilyon-bilyon. Subalit, kahit ano pa po ang political dirty operations na ilalagak ni Marcos ang mga perang pinagnakawan nila ng kanyang pinsan sa ganitong operation, hindi po nila mabibili ang katotohanan na ang ekonomiya at kabuhayan at buong panglipunang sitwasyon ay nalulugmok. At ito ay direktang nararamdaman ng taong bayan sapagkat direktang naapektuhan sila. Yun pong ibig sabihin ni Ka-Eric. The Marcos government and his cohorts of a criminal cartel government, including si Martin Romualdez, they may be able to do the dirty game operations in the dynamics and games that they are engaged in the dirty political operations, but they cannot prevent ng epekto ng laro ng maruming pakikipaglaro nila at pakikipagpatentero sa mga demolition political operations nila at mga kaguluhang politika na sila din po ang may kagagawan, ang epekto at backlash sa ekonomiya. Dahil nawawala po ang kredibilidad ng gobyerno sa pang-internasyonal na antas, umaatras ang mga investors, more than 39% na ang iniatras ng investment sa Pilipinas, bumagsak ng mahigit 4 trillion pesos last year. Hanggang kalagitnaan ng taong ito, ang data nagpapakita bumabagsak po ang stock market, bumabagsak po ang ating pamumuhunan at kumpiyansa sa pamumuhunan sa Pilipinas. Hindi po yan pwedeng itago at laruin sa politika ni Marcos at nila Romualdez. Yan po ang katotohanan. At kapag ang pamumuhunan at negosyo ay hindi masigla
bumabagsak at umaatras mula sa paalis ng Pilipinas, pati ang turismo o ang mga pagbisita ng iba't ibang mga mamamayan ng iba't ibang bansa ay pabagsak din, ang lokal na ekonomiya ng agrikultura at manufacturing at industriya ay gumagapang at walang pundong bastante para sa infrastrukturang totoo at tama na mapapakinabangan ng taong bayan, at nabubulgar pa ang malawakang pagwawaldas at pagnanakaw sa pundo ng mamamayan, what would you expect na mangyayari? Hindi ito maramdaman ng taong bayan? No! Mararamdaman ito ng milyong-milyong Pilipino. And that is the separate, independent dynamics of the economy that the game of dirty politics ni Marcos cannot control or manipulate kapag ang ekonomiya at kabuhayan na ang nagtatakda ng katotohanan. Kaya no amount of propaganda operations, political mercenary demolition job ni Boy AK-47 Ronald Lamas, kayo na ang umintindi bakit Ronald Lamas ang tawag sa kanya. Parang hindi nga ito marunong mag-toothbrush, no? Magkano lang naman ng toothbrush at toothpaste? May 100 ka, pwede ka nang bumili ng toothbrush at toothpaste. Pero panay ang interview kay Ronald Lamas, no? Para bagang siya ang santo ng mga analyst sa Pilipinas. Wala namang naniniwala sa kanya kung si Congressman Jing Paraspa. That is the face that even a mother could hardly love. And then itong si Jesus Paltik. Jesus Paltik, no? Ang lolo po ng aking mga apo, ang father ni Mrs. ang palayaw niya, Paltik. Pag sinabing Paltik, peke. Ito po ay mga bayaran ni Marcos at nila Romualdez. Subalit, they cannot play on the reality na lugmok ang ekonomiya, gumagapang ang buong lipunan, at nabubulit sa kahirapan ang milyong-milyong Pilipino. Kahit anong diskarte pang gawin ni Boy the Big Joke Trillanes, ni Lola Laila de Lima, ni Risa Hontiveros para pabanguhin ang imahe ng kanilang padrino na si Marcos at pati ang kanilang financier mula kay Romualdez at Marcos na mga diskarte, hindi po nila matatabunan ang katotohanang sumasambulat na ang gobyernong kanilang ipinagtatanggol, ang administrasyon na kanilang niyayakap at ninuluhuran ay gobyerno ng sindikato at mga kriminal at mga mandarambong. At ang epekto ng uri ng gobyerno na ito na gusto nilang panatilihin ay ang lubusang pagkalugmok sa pagkakumunoy ng kahirapan at pagbagsak ng buong ekonomiya at lipunan na lubhang nakakaapekto sa milyong-milyong Pilipino. Iyan ang magdudulot ng talagang real motivation for the people to rise up against this criminal syndicate government of Marcos and Romualdez. At itong mga aliporis nila, lalamunin po ito ng mamamayan pagdating ng daluyong ng pagbangon ng galit ng sambayanang Pilipino. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasa
kaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal, kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa, kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.